Alam nyo ba na sa edad na 70, maaari nang mawala ang 40% ng inyong muscle mass? Ang sarcopenia ay tahimik na nagnanakaw ng inyong kalayaan. Mahirap na bang tumayo o magbuhat ng groceries? Huwag mabahala, hindi ito tadhana ng pagtanda. Ngayon, ituturo ko ang 6 na sikretong sustansya upang mabalik ang inyong lakas at sigla. Manatiling malakas para sa inyong pamilya. Tara, alamin natin. Bilang 6, Coenzyme Q10, ang planta ng enerhiya. Madalas ba ninyong nararamdaman na kahit kapag gising nyo sa umaga, parang pagod na agad kayo? Marami sa aking mga pasyente ang lumalapit sa akin at nagsasabing, "Doc, bakit parang wala na akong lakas kahit wala naman akong ginagawa?" Ang sagot ay madalas na nakatago sa loob ng inyong mga cells, sa isang maliit na bahagi na kung tawagin ay mitochondria. Isipin nyo ang mitochondria bilang mga munting planta ng kuryente sa loob ng inyong katawan. Ang CoQ10 ang siyang nagsisilbing gasolina upang ang mga plantang ito ay makagawa ng enerhiya para sa inyong mga kalamnan. Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating katawan ay unti-unting nawawalan ng kakayahang gumawa ng CoQ10. Sa katunayan, pagdating natin sa edad na 70, ang antas nito ay maaaring bumagsak ng hanggang 65%. Ngunit may isang mas malaking problema para sa ating mga nakatatanda dito sa Amerika. Marami sa atin ang umiinom ng mga gamot para sa kolesterol na kung tawagin ay statins. Bagamat nakakatulong ang statins sa puso, mayroon itong hindi magandang epekto. Ninanakaw nito ang CoQ10 sa inyong mga kalamnan. Ito ang dahilan kung bakit mahigit 60% ng mga seniors na gumagamit nito ay nakakaranas ng panghihina ng binti at matinding pagkapagod. Isipin niyo ang kwento ng aking pasyenteng si George. Si George ay isang masayahing lolo na mahilig maglakad sa parke, ngunit nitong huli, nahihirapan na siyang tumayo mula sa kanyang paboritong upuan. Pakiramdam niya ay parang may mabigat na bakal sa kanyang mga binti. Pagkatapos naming suriin ang kanyang mga gamot at dagdagan ang kanyang CoQ10, sa loob lamang ng ilang linggo, bumalik ang sigla ng kanyang mga hakbang. Hindi na siya hinihingal sa simpleng paglalakad papunta sa mailbox. Kaya naman, ang payo ko sa inyo, huwag ninyong hayaang maubos ang inyong lakas. Kung kayo ay umiinom ng statins, mas lalong mahalaga na kumonsulta sa inyong doktor tungkol sa supplementation. Ang karaniwang dosis ay 100 hanggang 200 milligrams araw-araw. Para sa mas mabilis na pag-absorb ng inyong katawan, mainam na piliin ang mga brand na subok na tulad ng Doctor's Best High Absorption CoQ10 o ang Kunol Ultra na madaling matunaw sa tubig. Bagamat ang mga lamang loob at matatabang isda ay may CoQ10, hindi sapat ang dami nito sa pagkain lamang upang mapuno ang malaking kakulangan sa ating edad. Magsimula na kayong mag-supplement ng tama upang muling sumigla ang inyong mga kalamnan. Bilang 5, Vitamin D, ang tagapangalaga ng balanse. Nais kong magtanong sa inyo ng isang bagay na medyo personal. Naranasan niyo na bang maglakad sa loob ng inyong sariling bahay at bigla na lang kayong nakaramdam ng pagkahilo o pagkabuway? Iyong tipong kailangan ninyong kumapit sa pader o sa likod ng sofa upang hindi kayo matumba? Marami sa aking mga pasyente ang lumalapit sa akin na may takot sa kanilang mga mata. Ang tawag nila dito ay fear of falling o ang takot na mahulog. At alam nyo ba? Tama lang na matakot kayo. Dahil sa edad natin, ang isang simpleng pagkadulas ay maaaring humantong sa bali ng balakang o hip fracture na siyang magtatapos sa inyong kalayaan sa pagkilos. Ngunit, narito ang malaking pagkakamali na madalas kong makita. Kapag narinig ninyo ang vitamin D, ano ang unang pumapasok sa isip ninyo? Buto, hindi ba? Para sa matibay na buto, sabi ng karamihan. Tama naman yon. Pero may isang sikreto na hindi sinasabi ng maraming doktor. Ang vitamin D ay hindi lamang para sa inyong mga buto. Ito ay napakahalaga para sa inyong mga kalamnan. Sa katunayan, ang inyong mga muscle tissue ay puno ng mga vitamin D receptors. Isipin ninyo ang mga ito bilang maliliit na antena or lock. Ang vitamin D ang susi na nagbubukas sa mga antena na ito.
kapag kulang kayo sa susing ito, ang inyong mga kalamnan ay hindi nakakatanggap ng senyales upang kumilos ng malakas at mabilis. Ang resulta? Ang inyong mga kalamnan ay unti-unting lumiliit, humihina at nagiging tamad. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam nyo ay mabigat ang inyong katawan o hirap kayong ibalanse ang inyong sarili. Ang nakakatakot na katotohanan ayon sa mga pagsusuri, mahigit 40% ng mga seniors ang may matinding kakulangan sa vitamin D. Bakit tayo nagkakaganito? Simple lang, ang ating balat. Habang tayo ay tumatanda, ang ating balat ay nawawalan ng kakayahang gawing vitamin D ang sikat ng araw. Dagdag pa diyan, marami sa atin ang mas gusto ng manatili sa loob ng bahay. Kaya kahit magbilad pa kayo, hindi na ito kasing epektibo noong kayo ay bata pa. Naalala ko ang kwento ni Margaret, isang pasyente ko na 75 taong gulang. Dati siyang aktibo sa simbahan at mahilig maglakad papunta sa palengke. Pero napansin ng anak niya na hindi na siya lumalabas. Nang tanungin ko siya, ang sabi niya sa akin nang may lungkot, "Doc, pakiramdam ko ay hindi ko na mapagkatiwalaan ang sarili kong mga paa. Parang anumang oras ay bibigay ang aking tuhod." Nang suriin namin ang kanyang dugo, napakababa ng kanyang vitamin D levels. Para siyang kotseng walang gasolina, agad kaming kumilos. Ipinaliwanag ko sa kanya na ang vitamin D din ang nagko-control sa calcium absorption na kailangan para sa muscle contraction o ang paggalaw ng kalamnan. Kung wala ito, mahina ang hatak ng muscle. Matapos siyang uminom ng tamang suplemento, ang pagbabago ay hindi agaran pero ito ay sigurado. Ayon sa isang tanyag na pag-aaral, ang mga nakatatanda na may sapat na vitamin D ay nakaranas ng 20% pagbaba sa kaso ng pagkahulog. Isipin niyo iyon, 20%. Para kay Margaret, iyon ang naging pagkakaiba sa pagitan ng pagkulong sa bahay at muling paglalakad papunta sa simbahan ng walang takot. Kaya, ano ang dapat nating gawin? Huwag kayong makontento sa mga multivitamin na may kaunting vitamin D lang. Para sa mga nasa edad 65 pataas, ang rekomendasyon ay 8 hanggang 1,000 international units. Ngunit, maraming eksperto, kasama na ako, ang naniniwala na mas mainam ang 1,000 hanggang 2,000 international units, 1,000, 2,000 taos EU, araw-araw, lalo na kung hindi kayo masyadong nasisikatan ng araw. At pakinggan niyo ito ng mabuti, hindi lahat ng vitamin D ay pare-pareho. Iwasan ang D2. Ang hanapin ninyo ay vitamin D3 o ang tinatawag na cholecalciferol. Ang D3 ay 87% mas mabisa sa pagpataas ng antas nito sa inyong dugo. Ito ang tunay na kailangan ng katawan. Para sa aking rekomendasyon, subukan ninyo ang Nature-Made Vitamin D3 2000 IU Soft Gels. Bakit ito? Dahil mayroon itong tatak ng USP verification. Ibig sabihin, isang independent na grupo ang nagsuri dito at nagpatunay na kung ano ang nakasulat sa bote, iyon mismo ang laman nito. Walang halong kalokohan, malinis at epektibo. Ngunit alam ko, may ilan sa inyo na nahihirapan ng lumunok ng malalaking tableta o soft gels. Huwag mag-alala, may solusyon diyan. Ang Nordic Naturals Vitamin D3 ay nasa anyong likido o drops. Napakadali nitong inumin. Ang bawat patak ay nagbibigay ng 1,000 IU. Ang maganda pa dito, gumagamit sila ng olive oil bilang carrier. Ang vitamin D ay fat-soluble. Ibig sabihin, kailangan nito ng taba para masipsip ng katawan. Ang olive oil ay tumutulong upang siguraduhin na ang bitamina ay talagang pumapasok sa inyong sistema at hindi nasasayang. Mga kaibigan, ang pagkahulog ay hindi kapalaran. Ito ay isang bagay na maaari nating iwasan. Sa pamamagitan ng simpleng pagtiyak na sapat ang inyong vitamin D, binibigyan ninyo ang inyong sarili ng sandata laban sa panghihina. Ibalik natin ang tiwala ninyo sa inyong bawat hakbang, dahil ang bawat hakbang na walang takot ay isang hakbang patungo sa mas mahaba at mas maligayang buhay. Bilang fatro, vitamin B12, ang daluyan ng kuryente ng katawan. Naranasan niyo na ba na bigla na lang manginig ang inyong mga kamay habang humahawak ng baso?
O kaya naman ay parang hindi sigurado ang inyong mga hakbang habang naglalakad sa pasilyo? Marami sa aking mga pasyente ang natatakot kapag nangyayari ito. Ang akala nila ito ay dahil sa Parkinson's o sadyang mahina na talaga sila. Kapag kulang kayo sa bitaminang ito, para kayong may kuryenteng, may sira ang balat. Ang utos ng inyong utak ay hindi nakakarating ng malinaw sa inyong mga kalamnan. Ang resulta? Panghihina, kawalan ng koordinasyon, at pagliit ng kalamnan o muscle atrophy. Bakit ito nangyayari sa atin? Sa edad na mahigit 50, halos 30% sa atin ang nagkakaroon ng tinatawag na atrophic gastritis. Ito ay isang kondisyon kung saan ang ating tiyan ay hindi na nakakagawa ng sapat na asido upang makuha ang B12 mula sa mga pagkain tulad ng steak o itlog. Kahit gaano pa karami ang kainin ninyo, hindi ito pumapasok sa inyong dugo. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo si Mrs. Miller. Si Mrs. Miller ay isang masayahing lola na mahilig mag-garden, ngunit dumating ang oras na hindi na niya kayang hawakan ang kanyang mga kagamitan dahil sa panginginig ng kamay. Ang sabi niya sa akin, "Doc, baka ito na ang katapusan ng aking paghahalaman." Matapos naming suriin ang kanyang dugo, nalaman naming bagsak ang kanyang B12. Dahil sa kanyang edad, hindi sapat ang tabletas na nilulunok. Pinayuhan ko siyang gumamit ng methyl B12, ang uri ng B12 na inilalagay sa ilalim ng dila. Sa loob lamang ng ilang buwan, bumalik ang tatag ng kanyang mga kamay. Mga kaibigan, huwag ninyong balewalain ang panginginig o ang pagiging mabuhay. Itigil ninyo ang pag-iisip na ito ay normal na bahagi ng pagtanda. Ipacheck ninyo ang inyong B12 levels. Ang kailangan ninyo ay 2.4 na micrograms araw-araw. Ngunit dahil sa hirap tayong mag-absorb, mas mainam ang mas mataas na dosis sa gabay ng inyong doktor. Bilang 3, vitamin C, ang tagapag-ugnay na pandikit. Dumako naman tayo sa isang bitamina na akala ng lahat ay para lamang sa ubo at sipon. Ang vitamin C. Ngunit sa usapang kalamnan, ang vitamin C ang nagsisilbing pandikit o glue ng inyong katawan. Ito ang pangunahing sangkap sa paggawa ng collagen. Ang collagen ay hindi lang para sa balat upang hindi magkulubot. Ito ang bumubuo sa mga tissue na nagpapabalot at nagpapatatag sa inyong mga kalamnan. Kung wala itong pandikit na ito, ang inyong mga muscle ay nagiging marupok at madaling mapunit kahit sa simpleng paggalaw lamang. Ang isang nakakamanghang katotohanan ay ito. Ang mga nakatatanda na may mataas na antas ng vitamin C ay may mas malakas na grip strength o lakas ng kapit sa kamay. Bakit ito mahalaga? Dahil ang lakas ng inyong kapit ay isa sa mga pinakamalakas na basehan kung gaano pa kayo katagal mabubuhay ng malakas at malaya. Ang ating katawan ay hindi nag-iimbak ng vitamin C ng matagal. Ibig sabihin, kailangan natin ng bago at sariwang supply nito araw-araw. Kung kulang kayo nito, ang inyong mga kalamnan ay parang bakal na kinakalawang dahil sa tinatawag nating oxidative damage. Naalala ko si Mr. Thompson. Isang araw, sinubukan lang niyang abutin ang isang garapon sa itaas na bahagi ng kanyang kusina at biglang may narinig siyang parang napunit sa kanyang balikat. Napakasakit nito at matagal gumaling. Nang suriin namin ang kanyang dieta, halos wala siyang kinakaing prutas o gulay na mayaman sa vitamin C. Ang kanyang mga tissue ay naging marupok. Matapos siyang mag-supplement ng 200 hanggang 400 milligrams araw-araw, ang kanyang katawan ay naging mas matibay laban sa mga pinsala. Kaya naman, mga kaibigan, huwag kalimutang kumain ng inyong mga citrus fruits, peppers, at broccoli. Ngunit kung sa tingin ninyo ay hindi sapat ang inyong nakukuha sa pagkain, huwag mag-atubiling kumuha ng supplement. Siguraduhin ninyong tama ang inyong pinipili. Ang Thorne Research Vitamin C na may flavonoids ay isang mahusay na pagpipilian dahil mas matagal itong nananatili sa inyong mga tissue. Kung gusto ninyo ng pinakamataas na uri ng pagsipsip, subukan ang Lipospheric Vitamin C mula sa Livon Labs. Ito ay gumagamit ng teknolohiya na naghahatid ng bitamina ng direkta sa inyong mga cell. Tandaan, ang malakas na kalamnan ay nagsisimula sa matibay na pundasyon.
at ang vitamin C ang siyang magdidikit sa pundasyong iyon. Bilang 2. Magnesium, ang likas na pampakalma ng kalamnan. Naranasan niyo na bang magising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa biglaang panginginig o ang tinatawag nating Charlie horse sa inyong binti? Iyong pakiramdam na parang pinupunit ang inyong kalamnan at hindi niyo maigalaw ang inyong paa dahil sa sobrang sakit? Napakasakit nito at madalas ay hindi na tayo makabalik sa pagtulog dahil sa kaba at kinit ng nararamdaman. Marami sa inyo ang nag-aakalang bahagi lang ito ng pagtanda, pero bilang inyong doktor na nag-aalaga sa inyo, sasabihin ko, ang inyong katawan ay sumisigaw na ng tulong. Ang magnesium ay nagsisilbing natural na calcium blocker sa ating katawan. Sa madaling salita, kapag kailangang mag-relax o lumambot ng inyong kalamnan pagkatapos itong gumalaw, magnesium ang gumagawa noon. Kapag kulang ang inyong system sa mineral na ito, ang inyong mga muscle ay mananatiling matigas, laging nakatensyon at hindi makawala sa pagkakakontrata. Ito ang nagiging sanhi ng mga cramps, spasms at walang katapusang panginginig na nagpapabilis sa pagkapagod ng inyong mga kalamnan. Bakit ba ito nagiging napaka-importante o mas kailangan natin habang tayo ay nagkakaedad? Marami sa ating mga seniors dito sa Amerika ang umiinom ng mga gamot para sa high blood, tulad ng diuretics o kaya naman ay mga gamot para sa sikmura at acid reflux. Ang mga gamot na ito, bagamat nakakatulong sa isang problema, ay may hindi magandang epekto. Mabilis nilang itinatapon ng magnesium palabas ng ating katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Ayon sa mga pagsusuri, mahigit 60% ng mga nakatatanda ang hindi nakakakuha ng sapat na magnesium mula sa kanilang kinakain lamang. Ang kakulangan sa magnesium ay hindi lang tungkol sa sakit ng binti. Mararamdaman nyo rin ito sa inyong pangkalahatang lakas dahil ang magnesium ay kailangan sa paggawa ng ATP o ang enerhiya na nagpapatakbo sa ating mga cells. Kapag mababa ang inyong magnesium, mararamdaman nyo ang matinding pagkapagod, kawalan ng gana, at kung minsan ay parang laging lito o may brain fog. Ang inyong mga kalamnan ay hindi makabuo ng protina ng maayos, kaya mas mabilis itong lumiliit at humihina. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol sa aking pasyenteng si Susan. Si Susan ay isang lola na mahilig maglakad-lakad sa parke kasama ang kanyang mga kaibigan, pero halos itigil na niya ito. Sabi niya sa akin noon, "Doc, natatakot na akong matulog dahil alam kong gigisingin ako ng matinding sakit sa binti. Pakiramdam ko ay laging pagod ang aking mga paa kahit bagong gising." Matapos naming suriin ang kanyang kinakain at simula ng tamang supplementation, sa loob lamang ng 2 linggo, himala siyang nakatulog ng mahimbing. Sabi niya, parang lumambot ang kanyang mga binti na dati ay laging matigas at masakit. Kaya ang payo ko sa inyo, aking mga kaibigan, huwag niyo nang hintaying lumala ang sakit. Para sa mga kababaihan, kailangan ninyo ng 320 milligrams araw-araw. Para naman sa mga kalalakihan, kailangan ninyo ng 420 milligrams. Pero may isang mahalagang babala. Huwag kayong basta-basta bibili ng murang magnesium oxide na nakikita nyo sa mga supermarket dahil madalas itong nagdudulot ng pagtatae at hindi sapat na naa-absorb ng katawan. Ang pinakamainam para sa ating mga nakatatanda ay ang magnesium glycinate. Ito ay napakabanayad sa tiyan at 4 beses na mas mabilis sipsipin ng ating mga kalamnan. Inire-rekomenda ko ang Doctor's Best High Absorption Magnesium. Ito ang madalas kong imungkahi dahil subok na ang bisa nito sa pagpawi ng cramps at pagpapabuti ng tulog. Maaari rin kayong kumain ng maraming dark leafy greens, mga mani, buto ng kalabasa at beans upang makatulong sa inyong supply. Tandaan, ang magnesium ay hindi lang pampakalma, ito ang susi upang manatiling malakas at masigla ang inyong bawat galaw. Ibalik natin ang inyong mahimbing na tulog at ang malambot na pakiramdam ng inyong mga kalamnan. Dahil ang malayang paggalaw ay isa sa mga pinakamahalagang kayamanan sa ating edad. Bilang 1, creatine, ang bukal ng kabataan para sa kalamnan. Sigurado ako na kapag narinig ninyo ang salitang ito,
isa lang ang pumapasok sa inyong isipan. Mga higanteng bodybuilders sa gym na nagbubuhat ng mabibigat na bakal. Marami sa inyo ang magsasabi sa akin, "Doc, hindi ko naman gustong magpalaki ng katawan. Gusto ko lang makagalaw ng maayos." Naiintindihan ko ang inyong pag-aalinlangan. Ngunit, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang totoo. Ang creatine ay ang pinaka-hindi naiintindihang suplemento para sa ating henerasyon. Sa katunayan, ito ang maaaring pinakamahalagang sandata na kailangan ninyo ngayon upang manatiling malakas at malaya. Pag-usapan muna natin ang problema. Naranasan nyo na bang nakaupo kayo sa malambot na sofa at biglang tumunog ang telepono sa kabilang kwarto? Sinubukan ninyong tumayo ng mabilis upang sagutin ito, ngunit parang ayaw sumunod ng inyong mga binti? O kaya naman, muntik na kayong matisod sa carpet at naramdaman ninyong napakabagal ng inyong reaksyon upang ibalanse ang inyong sarili? Ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging mahina. Ito ay tungkol sa pagkawala ng explosive power o ang kakayahang gumalaw ng mabilis at may puwersa. Ito ang unang nawawala sa atin kapag tayo ay tumatanda. At ito rin ang dahilan kung bakit marami ang natatakot na madulas o matumba. Bakit ito nangyayari? Sa loob ng ating mga kalamnan, mayroon tayong tinatawag na satellite cells. Isipin ninyo sila bilang mga maliliit na karpintero o repair crew na naka-standby. Kapag tayo ay bata pa, ang mga karpinterong ito ay napakasipag. Kapag napagod ang kalamnan, agad nila itong inaayos at pinalalakas. Ngunit, narito ang malungkot na katotohanan ng siyensya. Pagsapit ninyo ng edad na 60, ang aktibidad ng mga satellite cells na ito ay bumabagsak ng hanggang 50%. Ang inyong repair crew ay halos tulog na sa trabaho. Kaya naman, kapag napagod kayo, matagal bago kayo makarecover at ang inyong kalamnan ay unti-unting lumiliit at namamatay. Dito pumapasok ang himala ng creatine. Ayon sa mga makabagong pananaliksik, ang creatine ay nagsisilbing alarm clock para sa mga natutulog na satellite cells. Ginising nito ang inyong repair crew at pinapataas ang kanilang aktibidad ng hanggang 35%. Binibigyan nito ng bagong buhay ang kakayahan ng inyong katawan na ayusin ang sarili nito. Ito ay natural na matatagpuan sa pulang karne at isda. Ngunit, para makuha ang dami na kailangan upang gamutin ang inyong kalamnan, kailangan ninyong kumain ng 2.5 libra ng karne ng baka araw-araw. Alam nating lahat na imposible at hindi iyon malusog para sa ating edad. Kaya naman, ang supplementation ay hindi lang option, kundi isang pangangailangan. Naalala ko ang isang pasyente ko na si Bill, 72 taong gulang. Dati siyang aktibo, ngunit dumating ang punto na tumigil na siya sa pag-akyat sa hagdan ng kanyang bahay dahil sa takot na baka hindi na siya makababa. Nang iminungkahi ko sa kanya ang creatine, tiningnan niya ako nang may pagdududa. Tanong niya, "Doc, hindi ba masisira ang bato o kidney ko diyan? Hindi ba steroids yan?" Ipinaliwanag ko sa kanya na ang creatine ay isa sa pinakaligtas na suplemento sa mundo na may higit sa 200 pag-aaral na nagpapatunay na ligtas ito kahit sa pangmatagalang paggamit ng mga seniors. Pumayag siyang subukan ito. Pagkalipas ng 12 linggo, bumalik si Bill sa aking klinika na may malawak na ngiti. Hindi lang siya nakakaakyat ulit ng hagdan, kundi siya na mismo ang nagbubuhat ng mga bag ng lupa para sa kanyang hardin. Ang sabi ng mga pag-aaral, ang mga seniors na gumagamit ng creatine ay nakakapagdagdag ng 2.2 libra ng purong kalamnan o lean muscle mass sa loob lamang ng 3 buwan. Iyan ay resulta na karaniwang inaabot ng taon kung ehersisyo lang ang gagawin. At may bonus pa. Ang mga bagong pag-aaral ay nagpapakita na ang creatine ay nakakatulong din sa pagpapatalas ng memorya at pag-iisip. Ito ay proteksyon para sa katawan at sa utak. Kaya, ano ang dapat ninyong gawin? Huwag kayong mag-alala, hindi ninyo kailangang uminom ng marami gaya ng mga atleta. Para sa atin, sapat na ang 3 hanggang 5 gramo araw-araw. Hindi ninyo kailangan ng tinatawag na loading phase. Basta inumin lang ito araw-araw ng tuloy-tuloy. Ang aking pinaka-inirerekomenda ay ang Optimum Nutrition Micronized Creatine Monohydrate. Bakit ito?
Dahil ito ay micronized, ibig sabihin, durog na durog ito, kaya napakadaling matunaw sa tubig at hindi sumasakit ang tiyan na madalas na problema ng mga seniors sa panunaw. Ito ay purong-puro at walang halong kemikal. Mga kaibigan, ang pagpapanatili ng kalamnan ay hindi tungkol sa pagpapaganda ng katawan. Ito ay tungkol sa inyong kalayaan. Ito ay tungkol sa kakayahang tumayo, maglakad at yakapin ang inyong mga apo nang walang takot. Nagulat ba kayo na ang creatine ang ating numero 1? Kung oo, mangyaring mag-comment ng salitang amazing sa ibaba. Gusto kong makita kung ilan sa inyo ang handang subukan ang bukal ng kabataan na ito. Tandaan, hindi pa huli ang lahat upang maging malakas muli. Ang pagkawala ng kalamnan ay hindi hatol ng tadhana. Si Margaret, si Bill, sila ay patunay na kaya nating manatiling malakas. Anong isang maliit na pagbabago ang gagawin ninyo ngayong linggo? Mag-vitamin D ba o creatine? I-comment sa ibaba. Tandaan, ang inyong kalayaan ay nasa inyong mga kamay. Paki-like at subscribe para sa mas masiglang bukas. Hanggang sa muli, manatiling matatag.